Tama, pag-usapan po natin ang pagkain bukod po sa Chinese New Year. Nasa kabilang linya po natin ang chairman po ng Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG, si Engineer Rosendo So. Magandang umaga po, Kasendong. Welcome po muli sa DWIZ LU Channel 23, ang ating pong suki, Kong Eva Choy. Kasendong. Yeah, magandang umaga, Drew, at magandang umaga sa lahat. Po, Happy New Year po sa inyo, Kasendong, at maraming salamat sa inyo pong pagpapaunlak dito sa aming impilan. Kanina, pinag-uusapan namin, Kasendong, yung presyo ng pulang sibuyas, lalo po itong lokal. At iniimbestigahan at iimbestigahan po ng Department of Agriculture yung pagbaba po ng farm gate price ng pulang sibuyas. Kasi may mga nagre-reklamo po na mga magsasaka, bumabagsak po yung presyo dahil sa pagdami po ng imported stock sa mga cold storage. Gaano ho ba karami ang sa tingin ho ninyo ang stock po ng mga imported ho na sibuyas? Let's say yung pulang sibuyas. Ganun ho ba karami ang stock? Tingin natin wala pa, no? Wala pang, hindi pa, kung makita mo yung mga cold storage, hindi na ganun pa karami. So, ang inaano lang natin na siguro expected by March, yun ang start ng anihan ng medyo maraming stocks ng local na sibuyas. Mm-hmm. So, hindi pa ganun karami yung stock doon sa cold storage? Pero, Yeah. Pero bakit ho ganun ang pagbulusok po ng presyo po ng sibuyas? Sa tingin ho ninyo, ano ho ang nagiging dahilan, saan ho tayo nagkakaproblema pagdating sa presyo? Sa ngayon, ang tingin naman natin, hindi pa yung peak, no? Pag-harvest. So, dapat hindi ito bumagsak na ganong kababa. Kababa. Oo. So, yung price monitoring natin around 42 pesos ang price ng farm gate price. Mm-hmm. May nagsasabi na mas mababa doon. Pero so far, ang expectation na pagbaba is by March. March pa mararamdaman. Yeah, mararamdaman. Kasi tama no, magkano sa Dagupan 80 hanggang 100, tapos dito 100 hanggang 120 yung presyo. So pagsapit ng March, dapat mas mababa pa, tama ba, Kasendong? Yeah, oo. Expected na by March mas mababa pa. Alright. Pero di po ba may kautusan ng Department of Agriculture na naka-freeze yung pag-i-import ng sibuyas? Tama ba? By this time dapat start na wala nang importation, no? Sa pulang sibuyas. Sa pulang sibuyas lang ito. In preparation for March harvest. Okay. Pero ang atin hubang supply ng sibuyas noong nakaraan, Kasendong, sapat ho ba? Kumbaga, ano ho ba natin? Na-reach po ba natin yung sufficiency po natin sa sibuyas? Yeah, malaki naman yung na-harvest natin last year. Mm-hmm. So, ang mostly, ang gap between between December, January time ang mostly na doon ang critical yung stocks ng atin na local na sibuyas. Mm-hmm. May mga palusot pa, Kasendong. Diba? May mga palusot usually kapag ganyang panahon, di ho ba? Well, anyway, so expect ho natin magiging maganda po ang supply come this March, lalo po yung mag-harvest season na sa sibuyas. So hindi naman ho siguro tayo babahain ng imported kung meron naman pong kautusan ang Department of Agriculture. Di po ba, Kasendong? Yeah, hindi naman. Sa tingin naman natin, wala pa naman problema. And
itong March, expected na pag-start ng mga malalaking harvest. Yan. Magkano sa tingin ninyo, Kasendong, ang magiging farm gate price kung pag nagsimula na tayong mag-harvest pag sapit nitong Marso? Yeah, true. Hindi natin, kasi minsan na nagbababa yan up to 30 pesos. Gano'n. Mhm. So, Depende. yun indikasyon ng kung marami ng stocks. Pero hopefully, Mhm. ma-maintain dun sa 40 pesos yung farm gate para hindi naman malugi yung mga magsasaka natin. So hindi naman hihilahin ng ng imported yung presyo ng local. So makakatiyak ho tayo. Kasendong, bukod po sa sibuyas, syempre anihan din ng palay at syempre yung stock natin ng bigas. Yung atin bang aanihin ngayong actually iba may nagsisimula na, 'di ba? Yung aanihin ba natin ng palay sa tingin ho ninyo magiging sapat for this whole year? Marami bang nagtanim? Yeah, yung ani naman natin ng palay is expected by March din. Mhm. So, yun ang hinintay ng ating ah, mga mga consumer, yung pag-ani ng ating local na palay. Mhm. 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 So, expect natin mabababa na kaya ang presyo ng bigas kasi nitong mga nakaraang buwan, actually nung last week lang, napansin namin ni Kuya John na nadadagdagan ng 2 piso, 5 piso yung presyo ng bigas. So, pagsapit din ng Marso, so dapat expect natin bababa na yung retail, di ba? Yeah, by March, expected na bababa yung retail. Mm. Pero yung import natin, actually merong sinasabi ang Department of Agriculture na bubuo sila ng technical working group na tututok doon sa importasyon ng bigas. Gaano ba kalaking volume ang kailangan natin talaga dapat, Kasendong, para sa ating mga kababayan? Depende kasi depende ang situation na true. Kasi kung yung tariff ang tingin natin very important yun, Mhm. na naibalik sa 35%. So yung mga ibang farmers natin sa totoo lang nag-alangan na magtanim dahil dun sa pagbagsak ng Palay. presyo ng palay last season na bumaba hanggang 13 pesos to 14 pesos yung farm gate price. Mhm. Pag ganun kasi, lugi yung mga magsasaka. So, yun ang mangyayari niyan talagang discourage ng magsasaka magtanim. Kaya itong March, April, natatakot na naman yung magsasaka kung Baka ibagsak baka na naman. bumagsak ang presyo ng gano'n. Nako, oo. Yung iba nga actually sa iba sa Nueva Ecija, Kasendong, may 10 piso nung nakaraang anihan. Grabe naman, 10 piso ang farm gate price. Ano pang kikitain ng magsasaka? Pero ang sinasabi po ng Department of Agriculture dito, Kasendong, tumaas daw ang mga farm gate price ng palay sa buong bansa. Makaraan daw pong ipatupad ang pansamantalang suspension sa pag-import ng bigas mula mula September hanggang December. Anong tugon po niyo, reaction po ninyo dito, Kasendong? Opo. Kasendong? May Opo, nako, puputol. Tapos Teka lang. Napuputol ka, Kasendong? Napuputol. Balikan natin si Kasendong. Total pang ano na lang naman. Last few questions na lang. Naputol eh. Oo, pumangit yung signal. Ang tinatanong kasi natin, ang sabi ng DA, tumaas ang presyo ng farm gate price na okay na, Kasendong, yun nga po ang sinasabi ng DA, tumaas daw
ang presyo ng farm gate simula September hanggang December? Opo. Go ahead po, Kasendong. Nung pagtaas ng presyo is tapos na yung harvest Kadru. So, majority, yung 90% ng ating mga magsasaka, hindi naman na tikman yung pagtaas ng presyo. No? Kasi patapos na yung harvest nung tumaas yung presyo. Ganun. So, ano na, too late the hero na pala. Wala na pala. Abangan natin na Kasendong kung magiging favorable ba ang farm gate price ng palay this harvest season. Baka meron ho kayong mga karagdagang pampanawagan sa ating pong Department of Agriculture, lalo po yung kanila pong bubuing technical working group para po sa rice importation at syempre sa mga kapwa po nating sa mga kapwa magsasaka at sa mga retailer po, Kasendong. Yeah, mas gusto natin tutukan yung, of course, yung pagtaas ng taripa. No? Doon natin talaga makita na maski tumaas man yung volume, yung tariff, tama yung... Ibalik sa dating rate yung taripa. Oo, pagpataw ng tariff, doon natin makita yung mas safe yung presyo ng palay natin. Sa ano namin yan, Kasendong, lalo yung mga retailer na nakikinig sa mga mamimili. Marami pong salamat, Kasendong, sa inyo pong oras. Magandang umaga po. Ingat po kayo, sir. Kongay Fachoy po. Thank you, Drew. Salamat po. Salamat. Happy New Year din po. Si Engineer Rosendo So, ang chairman po ng Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG.